Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko ang lahat ng mga pamilya na sa kabila ng pandemya nakapagdiwang pa rin ng makahulugang Pasko ng pagsilang ng manunubos. Ngayon, bawat unang linggo, pagkatapos ng Pasko, pinagdiriwang ang kapistahan ng banal na pamilya, banal na mag-anak. Kaya sa unang pagbasa, sinabihan kaagad tayo, mahalin ng mga magulang ang kanilang anak at maging masunurin ang mga anak sa kanilang magulang. Sa pangalawang pagbasa naman, minungkahi ni Apostol Pablo ang mga bagay na gagawin para manatiling buo ang pamilya. At sa Ebanghelyo, ang nais kong bigyang pansin ngayon, yung talatang ang bata ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Physical, psychological, spiritual, well-being ng bata ang pangunahing tungkulin ng isang pamilya. Hindi lang daw ng mga magulang dahil andyan yung lolo, minsan nakikialam yan at lola, ini-spoil niya ng mga bata. Physical, psychological, spiritual well-being. Kaya ang tanong ko ngayon sa mga magulang, yung well-being man ng anak niya, sigurado niya. Kasi ang hirap na ng makuha ang kiliti ng mga bata ngayon. Nung maliit pa kami, basang-basa ka ng nanay mo. Oh, nagmumukmuk ka dyan. Pagagalitan ka. Bakit? Ikaw kasi, paborito mo yung bunso mo. Birthday ko ngayon, nagalimutan. Sasabihin ng nanay mo, Ingot, tingnan mo doon sa kwarto mo, andon yung... Ngayon, mahirap na basahin yung mga bata. Nakaganon maghapon. Akala mo, wala namang ginagawa kundi nagrarant na yung iba. May bagong salita ang mga bata, nagrarant. Nagmumura yan. Minumura niya yung kaniyang mga kaibigan na kinansel siya, in-unfriend siya, minumura niya lahat. Minsan, nagsasabi na magpakamatay na siya. Pero sa labas, tignan ng mga magulang, bukang okay lang naman. Mahirap na ngayon malaman ang iniisip ng mga kabataan. Kaya mahirap din tiyakin yung physical, psychological, at spiritual well-being ng mga bata. Sa physical na lang, yun, nakaugat yan. Kulang na sa tulog ang mga bata. Naglalaro ng Mobile Legend hanggang alas 2 ng umaga. Yung mga kababaihan pa ngayon, yung mga batang babae, ang galing-galing sa Call of Duty, barilan yan Tapos nagmumura yan, minumura kasi teamwork yung labanan sa Mobile Legends, League of Legends, Dota 2, Call of Duty. Kailangan, hindi ka pwedeng mag-isa dyan. Kailangan may team ka. Minumura nila, grabe magluto. Tignan ko yung video streaming ng mga gamers, grabe kong magmura. Cancer daw yung isang kasama nila dahil natatalo sila dahil hindi marunong. Bano. Pangalawa, wala nang tulog dahil puro TikTok. Pangalawa, hindi na kumakain ng ayos yan. Puro noodles na puno ng monosodium glutamate ang kinakain yan. Puro fast food, puro iniinit na lang dahil paano ang physical well-being niyan? Yung mga magulang naman, wala naman, nakikita nila, hindi naman nagugulo dahil ganun lang lagi, maghapon, akala nila walang problema. Pangatlo, wala nang exercise yung mga bata, hindi na naaarawan. Kaya lumalaki na, dumadami na ang obesity sa Pilipinas, kinakain yan, laging junk food, puro potato chips, mga nut sauce, at saka kung ano-ano pa. Physical well-being, hindi natin naaayos. Pangalawa, psychological well-being.
There is a mental health crisis in the Philippines according to professional psychologists and guidance counselors. Naguguluhan pa sila ngayon dahil noon yun wala pang lockdown. Ano kayang nangyayari sa mga bata ngayon na may lockdown? Nasa psychological distress din ang mga bata, emotional distress, dahil sa information overload. Ang dami nilang nalalaman. Dahil, ganun ang ginagawa. 10 hours a day, sabi noong number 1 ang Pilipino sa social media. Ba't pinapabayaan ng nanay yan? Nagpe-Facebook din yung nanay niya ng 12 hours a day, di wala nang nag-aayos doon sa mga bata. There is a mental health problem in the Philippines today. Emotional distress and suicide attempts. Kaya wag kayong kasisiguro sa mga anak ninyo, ipagdadasal ninyo lagi yan, magbigay kayo ng magandang halimbawa. Nagugulo na rin ang mga bata ngayon dahil wala na yung support group ng mga kamag-anakan, nakatira sa condominium o kaya apartment, hindi naman makalabas. Samantalang noon, pagalitan ka ng nanay mo, nagmumukmuk ka, punta ka doon sa tiya mo, bagong hain na bibingka doon, ayos ka na, kaibiganin mo yung iyong mga pinsan. Yung mga bata ngayon, wala, yun lang ang kanilang mapupuntahan, doon sila nagraran. Kawawa ang mga bata ngayon. Napakabilis nung pagbabago ng panahon, pati mga magulang nila hindi nakaka-adapt sa bagong pangyayari dahil hindi ka pa naka-adapt doon sa bagong change. May change na naman na darating. Pati mga nanay at tatay ngayon, mahirap na rin ang kanilang physical, psychological at spiritual well-being. Paano magiging magaling na mga parents yan? So ito ngayon ang nais kong ipabahagi sa inyo as a point for our reflection dito sa ating homily. Sinusundan ko yung mga survey tungkol sa mga bata. McCann-Erickson, Youth Survey, Deloitte, meron. Ito ang pinakagusto ko sa lahat. Yung sa World Vision, kasi partner ko yung World Vision, it is the biggest Protestant NGO in the whole world. $5 billion minsan ang budget niyan. Daan-daang milyon ang natutulungan ng mga bata. Ayan. Sa Pilipinas lang, 100,000 ang kanilang tinutulungan makapag-aral. Ang dami pa nilang ginagawa. So nagpa-survey sila kasi gusto nilang malaman paano ba namin mapaglingkuran talaga yung mga bata, ano ang kanilang needs. So kinuhaan nila yung Barna, 30 years survey na sa mga bata, at ang lumabas sa survey printed sa Deconnected Generation. Summarize ko na lang dahil hindi naman lecture ito, homily ito Pero napakahalaga na malaman ng mga miyembro ng pamilya. Una, connected but alone. Ang lalim niyan. The kids today are connected but alone. Despite being hyper-connected and globally minded generation, many Generation Z and millennials say they feel lonely. Connected but alone. Tandaan ninyo yan. Pangalawa, they live in an age of anxiety. Worry and insecurity, often tied to finances and vocation, kung anong gagawin nila sa buhay nila, are prominent traits among a generation that has come of age in a chaotic, complex time. Chaos and complexity describe our time today. Then, these kids are looking for answers. Nagda-doubt sila spiritually, maliban pa sa iskandalo ng mga pare at mga pastor at spiritual leaders. Human suffering and global conflict are among the top issues that raise spiritual doubts. Huwag niyong kalimutan, physical, psychological, and spiritual well-being para sa mga bata. Tapos pang-apat, longing to make a difference. Yung mga bata ngayon, ang daming alam. When young adults and teenagers engage with the community of worship, tayo yan, sa shrine, they are looking for concrete teaching na maliwanag,
opportunities to fight injustice, and friends to join them along the way. Tatlo ang hinihingi nila sa simbahan para makatulong sa kanilang physical, psychological, and spiritual well-being. Una, concrete teaching na madaling maintindihan. Lumalayo ang mga bata sa simbahan ngayon dahil marami silang alam sa science, hindi nare-reconcile sa mga humili at saka sa catechism at saka sa mga recollection. Pangalawa, opportunities to fight injustice. Hindi yung puro devotional lang, hindi yung puro relief na lang pag may baha. Gusto nila yung structures of injustice, lalabanan mo kasi yan ang ugat. Ang tindi ng mga bata ngayon. Pangatlo, kailangan may community. They should have friends to join them along the way. Yung friends na hindi lang sa social media platform, kundi tunay na friends. Kasi ang dami nilang friends, libo yan. Ang friends sa Facebook, pag nalulungkot sila, wala silang mapuntahan. Iyon ang nais kong ibahagi sa inyo. 77% of young adults say events around the world matter to them. Mahalaga sa kanila yung sinong presidente sa Amerika, mahalaga sa kanila kung anong nangyayari sa Syria, Yemen at Iraq. So more than half sense a connection to people around the world. Nagiging global na ang consciousness ng mga kabataan. Ito mahalaga. Only 1/3 of the connected generation often feels deeply cared for by those around them or that someone believes in them. 66 and 2/3%. Libo ang inano kasama ang Pilipinas. Ilang libo ang in-interview dito. 66 and 2/3% feel that they are not being cared for. One out of 3 lang ang medyo okay. Tapos hindi sila pinapaniwalaan, lagi na lang daw silang pinapagalitan ng kanilang mga magulang at lahat ng mga tao sa bahay, natamad sila, puro cellphone, tandaan niya. Tapos, 4 in 10 are optimistic about the future, but they also feel anxious about important decisions, uncertain about the future, or afraid to fail. Kaya yan sila nag-suicide dahil natatakot sila that they will fail. I could not understand. Wala kaming possibility na mag-fail during yung maliit pa ako dahil andyan ang tiya mo, andyan pakakialaman ka dyan, pwede kang umiyak doon, bibigyan ka ng bibingkal dyan. Ngayon ang mga bata walang mapuntahan. So, 30% encounter feelings of loneliness, especially students, unemployed, young people, experience greater isolation and anxiety. So yan ang nangyayari sa mga bata. They long for spiritual comfort, and many pastors and priests and nuns and catechists are not giving it to them. So, crisis ang physical, psychological, and spiritual well-being ng mga kabataan ngayon. So as we celebrate the feast of the Holy Family, let us pray for all families in the world, especially those who acknowledge the child who grew up in age and wisdom, in a balanced family. Yung kinikilala na yon ang hari ng San Sinukob, ipagdasal natin. Pero lalo na, pagdasal natin ang mga kabataan. Kung yung mga adults nahirapan mag-adapt sa napakabilis na pagbabago, ano pa kaya yung mga bata? Hindi na natuturuan ng values. Ang values nila dyan nakukuha sa pagmumura, pagbabasagan ng bungo, sa Mobile Legends, at saka nasaan na ang mga magulang? Nasaan na mga pastor at mga pare? Nasaan na ang mga teachers niyan? Bakit nagpapakamatay? Pinapakita pa sa akin pag nangungumpisal yung slash nila na pag nagpapasakit daw sila, nakakalimutan nila yung inner loneliness nila at pasakit. Nakakawawa ng mga bata. Kasi I had a very happy childhood. Lagi akong napapalo dahil I also deserved it Ang kulit ko nung maliit pa ako. Papasalamat ako sa aking nanay at tatay. Naniwala sa akin. May naniniwala ba kayo sa anak nyo? Alam niyo ba yung tunay na dinaramdam niya? Tapos bigla na lang, Father Bin,
Wala na si Bianca. Bakit? Nagbigti. Pakibasbas yung katawan. Parang okay naman daw, tapos ganyan. Bigla na lang. Uminom na ng sleeping pills o kaya kung anong lason ang iniinom ng mga bata. Physical, psychological, spiritual well-being for young people. That's what we pray today, for today, as we celebrate the feast of the Holy Family. May Jesus, Mary, and Joseph bless all families, especially in this time of the pandemic, especially in this time of the economic crisis, and especially in this time when we are threatened by the climate change disasters. We pray in the name of Christ the Lord.